Sa ngayon, napagbulay-bulayan ko na nasa spiritual war na the battle against self, lust, and evil in this world. At i-explain ko naman sa inyo ano ang kahulugan ng spiritual war. Introduction, explained, at ang kalaban ay ang self, demons, at ang mundo. Okay. Explain ko muna sa inyo ang spiritual war. At naalala nyo ba yung palabas na Fight Club na nasa spiritual war siya, bale yung kalaban niya yung sarili niya na at yung mga bumubulong sa isipan niya at yung mga yung nakakalaban niya yung sarili niya na plot twist ng Fight Club ay si Tyler Durden ay siya pala yung narrator at ay isa kaya kalaban niya ang sarili niya. So, sa spiritual war na 'to ay explain ko sa inyo kung ano yung thumbnail ko. Yung thumbnail ko ay yung nandudun sa palabas na Blade Runner na "You look lonely, I can fix that." Na ibig sabihin na kalaban niya ang lust at ang sarili niya at ang masama dito sa mundo. Kaya nilagay ko yung logo ko na kung tayo paano natin kakalabanin yung sarili natin at ang lust at ang kasamaan dito sa mundo. Kaya explain ko na sa inyo. So, ang spiritual war ay hindi lang naman, ah, kalaban natin yung literal na yung mga kaaway natin, yung mga tao, 'di ba? Kaya sila kalaban kasi may mga espiritu na nagpapagalaw sa kanila na gumawa ng masama, na gawan tayo ng masama. At pati rin sa sarili natin na nakakagawa tayo ng masama dahil sa mga masamang iniisip natin na galing sa mga masasamang espiritu. At ang problema, dahil nga kalaban natin ang sarili natin ay nadadaya tayo ng ating sarili base sa kasinungalingan na sinasabi natin sa ating sarili na hindi naman totoo, na nanggaling sa kaaway at anumang nandito sa mundo. Maaaring kalaban natin ang sarili natin dahil sa ating ambisyon na gusto nating yumaman, gusto nating maging 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 successful sa married life o anumang ambisyon mo dito sa lupa. Actually, in real life, kung gagawin mo ang mga bagay na ambisyon mo dito sa lupa, maraming kang makakaaway at marami kang mga pagkakamali na jina-judge ka ng mga tao ayon sa mga pagkakamali mo at maraming tao na maiinggit sa'yo kapag ginawa mo yung mga bagay na pangarap mo sa buhay. Actually, hindi ka nila naiintindihan at maaring yung intensyon mo mabuti, pero yung nakikita nila yung gawa mo pero hindi ka pa rin nila naintindihan na ginagawa ka nilang kalaban. At there's there's always a villain in every there's always a villain in every story of every person, alright? At ginawa kong ganito, yung totoo yung dati kong crush ginawa ko siyang villain para maging motivational ako sa lumaban na sa buhay, para maging inspirasyon sa akin na ginawa kong villain yung dati kong crush para maging motivate na magsumikap ako sa buhay na meron pa namang ibang babae na para sa akin at meron always na ibang babae na makakatuluyan ko, hindi lang siya. Bale ang nangyari na naging villain siya sa buhay ko kasi tinatarayan niya ako kasi pangit ako, kasi may isang bagay na hindi niya ako matanggap kasi dahil sa mga kapintasan ko. Kaya nag-looks maxing ako
binago ko yung aking sarili bale ang sabi niya sa akin, gusto niya akong maglingkod sa Diyos at unahin ko ang sarili ko, na ibig sabihin na habang naglilingkod ako sa Diyos, gusto pa niyang akong magtagal na maglingkod sa Diyos at unahin ko ang sarili ko na kasama na dun ang lukso-maxing. Kaya ako siya naging kalaban, naging bilin kasi para gusto ko siyang talunin na gusto kong patunayan na yung sinabi niya ay gusto kong matupad, alright. At, matatalo ko yung bilin na yun na dati kong crush para maano ko siya na hindi totoo yung mga sinasabi niyang iniisip niyang masama sa akin na ako ay simp at ako ay nagsisimpatya na parang patay na patay ako sa kanya, siya lang yung ibang babae pero yung totoo meron pa namang ibang babae, kaya gano'n. So, explain ko muna sa inyo, chapter 1 na ano yung yung kalaban natin na sarili. Explain ko sa inyo ang self na kalaban natin, self enemy, okey? Paano natin makakalaban ang ating sarili. So, meron kasing tao na na wala sa realidad, nasa sila, nasa pantasya. Kaya dinadaya nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagsisinungaling sa kanilang sarili. So, kunyari ganito, may mga tao na magnanakaw na alam naman nila na hindi para sa kanila yung gamit na yun, 'di sa kanila yung gamit na yun. Kaya dinadaya nila sa sarili nila na hihiramin ko lang 'to, 'yan, 'di ko naman ninakaw 'yan, hiniram ko lang 'yan. Tapos dinadaya nila sa sarili nila na, "Ay mayaman naman 'yan, makakabili naman 'yan ng bagong gamit kaya akin na lang 'to." Kaya yun, dinadaya nila ang kanilang sarili na para makapagnakaw sila, para mapangatwiranan nila na yung mali nilang ginagawa ay na maging magsisinungaling sa sarili na para lang magawa nila yung masama, alright. Ganon din sa pagsinta na akala mo dahil nga dinadaya mo sarili mo, iniisip mo na may gusto sa'yo yung crush mo, eh, pangit ka naman kaya dinadaya mo ang sarili mo na baka posibleng maging kami, eh, sa reality na hindi naman talaga totoo na akala mo may gusto sa'yo yung crush mo pero ang reality hindi naman, dinadaya mo lang ang sarili mo. So, paano ba natin makokontrol na ang sarili natin ay nakakaisip ng masama sa ating sarili, dinadaya natin, 'di ba? Kaya dito yung papasok yung mag-isip ka ng reality, alright? Huwag kang mabubuhay sa pantasya. Lahat ng bagay dito sa mundo, it requires process, okey? Para makuha mo isang bagay kailangan sumunod ka sa proseso. So, paano ka makakuha ng trabaho? Ganito, para hindi mo madaya ang sarili mo, 'wag kang ganito, para hindi mo madaya sarili mo, 'wag kang masyado tiwala sa sarili mo na porket maka-graduate ka man o drop out ay bale mayabang ka na kapag naka-graduate ka na. Meron kasing gano'n na tao na dahil dinadaya nila yung sarili nila nung naka-graduate na sila, na naka-attain sila ng highest knowledge, na hindi na sila naniniwala sa Diyos. Yun yung problema, na naka-graduate sa na naniniwalang walang Diyos kasi mataas na yung kaalaman na nakuha niya. Bale paniwala niya na yung tao nanggaling sa unggoy kaya nagtitiwala siya sa sarili niyang kaalaman na dinadaya na niya yung kanyang sarili dahil masyado na siyang nagtitiwala sa kaalaman na mali naman talaga, na gano'n din yung pagiging ma-pride natin sa buhay na dinadaya natin ang sarili natin na akala natin yung sarili natin mas mabuti kaysa sa kaysa sa ibang tao na mali naman.
na in reality kung babasahin mo ang Bibliya, iisipin mo na yung mga ano, mga kapatid ay mas mabuti kaysa sa'yo. Iisipin mo na ikaw din ay nagkakasala kaya ikaw ay mapagpakumbaba at iniisip mo sa sarili mo bilang lingkod ng Diyos na hindi mo pa alam ang lahat kaya ka nagpapakumbaba na ano, na hindi mo pa alam ang lahat kasi kaya ka mapagpakumbaba na ano, na nagtitiwala ka sa Diyos na Diyos yung may nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya kaya ka nagtitiwala sa Diyos na pinapaubaya mo na lang sa Diyos yung mga kaalaman, kasi sa Diyos nanggaling yung kaalaman hindi yung sa sarili mo, 'di ba? At ang problema dahil nga kalaban natin ang sarili, nadadaya tayo ng ating sarili. Kaya maging reality check ka lang muna na lahat ng bagay may proseso, alright? I-explain ko sa inyo mamaya kung ano yung ka-counter natin para makalaban natin yung ating sarili, anong pang-counter nun pagkalaban natin ng ating sarili. So, explain ko naman na bakit may demons, mga kalaban natin ay may demons enemy. Explain ko na muna yung demons enemy. So, dito sa mundo may mga kalaban na mga demonyo, okey? Yan yun yung dahilan bakit tayo nakakaisip ng masama, para tayo ay magnasa, makagawa ng masama. Ganito, yung mga demonyo ay mga mamamatay tao. Bale yung mga demonyo yun yung nag-uudyok na para lumakas yung loob na mag-drugs yung tao, magpakamatay, mag-suicide, yung mga suicide bomber o kaya yung mga taong na-busted ng crush nila kaya sila nagpapakamatay o kaya ni-reject sila ng babae o kaya hiniwalayan ng asawa kaya nagpapakamatay. At yung mga iba nakakagawa ng karumal-dumal na kasamaan dahil may mga demonyo, alright? Kaya imposible na na talagang may demonyo kasi na napakasama naman yun na yung ano, yung kunyari, eh, bakla yung tatay tapos nung nagbinata yung anak niyang binata naging pinagnanasaan niya na yung anak niyang binata, bale masamang espiritu yun, nandodoon yung espiritu ng kalibugan. Bale mga demonyo yung may gawa nun na na magpanasa tayo ng masama, eh, para makagawa tayo ng masama. So, ang mga demonyo ay walang iniisip na mabuti, palaging masama ang iniisip ng mga demonyo. Wala silang kapayapaan na isang bagay na palaging nilang iniisip yung mga kasamaan kaya kaya pinapagawan ka rin ng masama. Gusto lang nila mandamay na alam naman ng mga demonyo na mapupunta sila sa impyerno. Kaya nandadamay na lang sila bale gano'n. Bale sila yung mga kalaban mo halos araw-araw na na-e-encounter ko yung mga demonyo bale lagi akong nakakaisip ng masama. Kunyari tumawid yung matanda sa kalsada, iniisip ko na sana masagasaan yung matanda, bale hindi ako yun, di pa ako yun at hindi rin Diyos yung nagpaisip nun kundi mga demonyo, alright? O tsaka mga demonyo din yung nagpapaudyok sa'yo na magselos sa crush mo, eh, baka ano, baka may iba yan, baka may ano yan, kaya ka nagseselos, naninibugho sa crush mo kapag may kasamang iba kasi may mga demonyo na bumubulong sa'yo na para magselos ka, makagawa ka ng masama, kaya gano'n. Ang demonyo rin yung nagbabagabag sa'yo kapag nakagawa ka ng kasalanan o kaya nakanood ka ng porn, na bale pinagsisisi ka ng demonyo na magsusumbong pa yun sa Diyos na ginawa mo 'to, ganyan, kaya masamang tao ka na, 'di ba? Kaya yun yung explanation ko bakit
kalaban natin ang demonyo ayon sa spiritual war, alright. Tapos ano three chapter 4, explain ko muna sa inyo bakit ang mundo ang kalaban, alright. Dito sa mundo, na-explain ko na sa inyo kalaban mo ang sarili mo, demons, ang mga demonyo, at ang pangatlo, ang world, alright. Kalaban natin ng mundo, okey. Dito sa mundo, may mga taong masama, may mga demonyo, alright. May mga tao ayaw sumunod sa batas, may mga tao nagrerebelde sa gobyerno, galing sa mundo 'yun. Galing din sa mundo yung mga anumang kalibugan, 'di ba? Social media, magpo-promote ng mga kalibugan, 'di ba? Mga babae na binebenta yung katawan nila sa OF, 'di ba? Tapos may mga tao, mga drug addict, mga rebelde, okey, na pumapatay ng kapwa, 'di ba? Ayon sa sabi ng relihiyon nila at actually galing din sa mundo yon yung mga relihiyon na hindi sa Diyos, 'di ba? Iniakala nila na naglilingkod sila sa Diyos kapag pumatay sila ng kapwa, galing sa mundo 'yon. Galing din sa mundo yung mga anumang kalayawan, mga ambisyon na gusto mo pang yumaman, kaso hindi mo naman madadala sa hukay 'yan, mamamatay naman tayo, wala naman tayong kabuluhan, 'di ba? Galing din sa mundo yung mga bagay ng pag-aasawa, mga bagay na kilig-kilig, 'di ba? In reality, kaya pinapag-asawa ang tao para dumami ang mga taong matutuwid kasi gusto ng Diyos matutuwid ang mga tao. Kaya ka pinapag-asawa. Kaya kung susunod ka sa kalooban ng Diyos ay pagsumikapan mo muna na ikaw mismo ay maging matuwid na tao. So yung mga babae na nasa social media na sabi daw nila, "Nasaan na ang mga matutuwid na lalaki?" Kaya ako ano laging sawi kasi mga lalaking na-encounter ko ay mga babaero, sa loob-loob ko meron naman diyan na matutuwid na lalaki, kaso nilalayo sila ng Diyos sa'yo. Kasi ikaw babae, masamang babae ka. Kaya nilalayo sila ng Diyos sa'yo ayaw ng Diyos na makatuluyan ng babaeng masama ang mga matutuwid na lalaki kaya nilalayo ng Diyos yung mga matutuwid na lalaki sa mga babaeng masasama. Actually, ma yung totoo, ang mundo, ang kalaban ng mga Kristiyano kasi galit yung mundo sa mga Kristiyano. Maaaring pag-uusigin ka, gagawan ka ng masama. Alright, kasi yung pinakamahirap talaga yung buong mundo galit sa'yo. Gano'n din yung maging kalagayan ko na kapag dito sa YouTube na ang daming hater, 'di ba? Sasabihin mo yung totoo na si Kristo ay Diyos, ang daming tao na magagalit sa akin kasi sa gano'n yun na paniniwala ko. Alright, bilang Kristiyano, tatanggapin ko na ang kalaban ko ay mundo, alright. So, chapter 1, 2, 3, 4, 5, chapter 6. So, how to win the battle against self. So, paano natin makakalaban yung ano, yung ating sarili. Number 1 ay sumunod ka sa utos ng Diyos. Yun yung, ah, yun yung paraan para mapanalo mo yung sarili mo nakalaban mo yung sarili mo, okey? Kaya sumunod ka sa lahat ng utos ng Diyos, okey? Sabi ng Diyos, "Huwag kang mangangalunya, umiwas kayo sa pakikiapid, huwag kang magnanakaw." Lahat ng utos, 'di ba? Ang utos ng Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa. Iniibig mo ba pagnanasaan mo ba? Mali yun. Iniibig mo nanakawan mo, mali yun, 'di ba? Kaya tinuturuan tayong umibig
kasi Diyos ay pag-ibig. Kasi lahat ng kautusan ng Diyos ay ano, para kung i-complete summary ng lahat ng kautusan ng Diyos ay ang pag-ibig. So, paano natin masusunod yung utos ng Diyos, eh, di umibig ka, yun, alright? Kung iniibig mo talaga yung crush mo, kung mahal na mahal mo talaga yung crush mo, okey lang yan mapunta siya sa iba na mas handa, gano'n. Kasi alam mo naman sa sarili mo na hindi ka handa, kaya bilang pagmamahal sa kanya puwede mo na i-let go mo na siya na mapunta sa iba. Kasi ang pag-ibig, hindi selfish, eh. Bale ang pag-ibig ano, eh, handang mag-sacrifice o kaya magpapadaya ka na lang para kung iibig ka, 'di ba, magpapadaya ka para lang sa kabutihan ng iba, 'di ba? Lagi kang magpapatawad kung nagawan ka man ng kasalanan ng crush mo, pinapagselos ka kasi naiirita sa'yo, 'di ba? Gano'n, gano'n gano'n kapag yung tunay na pag-ibig, willing mag-sacrifice, okey lang mapunta sa iba, gano'n. Kung nagmamahal ka, 'di ba, mare-realize mo yun na gano'n talaga. Go to the flow na kasi kaya hindi kalooban ng Diyos na maging kayo, kasi alam ng Diyos na mapapahamak ka, alam ng Diyos kasi ang Diyos ay pag-ibig, 'di ba? Kaya how to sumunod ka sa lahat ng utos ng Diyos para mapanalo mo yung kalaban mo na sa sarili mo kasi ang utos ng Diyos katotohanan. Kapag nananahan ka sa katotohanan, yung buhay mo puro katotohanan, alright, bale hindi ka mabubuhay sa pantasya. Kung nabubuhay ka sa pantasya, dinadaya mo ang iyong sarili, 'di ba? Kaya huwag mong dayain ang iyong sarili, dapat nasa katotohanan ka. Isipin mo lahat ng bagay may process. Una, mag-aaral ka ng mabuti, 'di ba? Tapos 'pag nag-aral ka ng mabuti makakapagtapos ka ng college, tapos makakapagtrabaho ka. Tapos gano'n din sa pagnenegosyo, kunyari hindi ka nakapagtapos ng college, bale ang way na lang ng ano mo ay magnegosyo, gano'n. Sa sa pag-aaral naman, maraming process. Kunyari mag-aaral ka ng abogasya, papag-aralan mo yung mga bagay ng abogasya, tapos kailangan makapasa ka sa board exam na na para maging license na ka na na maging abogado. Kaya yun yung ibig ko sabihin, lahat ng bagay may proseso. Gano'n din sa Diyos, lahat ng bagay sa Diyos ay may proseso. Kung mag-aaral ka ng salita ng Diyos, dapat lahat ng utos sundin mo, lahat ng bagay na unawa mo, 'di ba? Para maging dapat ka, 'di ba? Kaya para maka-graduate ka, kailangan ano, ayon sa Bibliya mamamatay ka, yun yung graduation ng ng mga Kristiyano, mamamatay ka kasi tapos na yung laban mo, alright. Tapos, kung ang mga bagay na kung gusto mo yumaman siyempre mag-i-start ka sa small, 'di ba, sa maliit na negosyo hanggang sa lumaki ng lumaki ito, yun yung reality. Tapos kung gusto mo mag-abogado, kung mag-run ng ng mayor hanggang sa hanggang sa maging presidente, lahat may process, 'di ba? Kaya huwag tayong mabubuhay sa pantasya na magpapantasya tayo na pangarap-pangarap, eh, hindi naman talaga realistic na iniisip mo na maging kayo ng crush mo, eh, pangit ka, 'di ba? May gusto siyang iba na mas pogi sa'yo, yun yung reality. Kaya huwag kang mabubuhay sa pantasya. Kaya para makalaban mo yung sarili mo, para manalo ka sa sarili mo, sumunod ka sa utos ng Diyos o anumang proseso ng mga bagay na nasa sanlibutan. Maging realistic ka, okey?
At yung mga bagay na kamangmangan tatawanan mo na lang yan, eh. Kasi alam mo naman na dinadaya mo sarili mo, tatawanan mo rin yan in the end, alright? Yung mga bagay na kamangmangan mo sa sarili mo, alright? Para hindi mo madaya yung sarili mo na makagawa ka ng masama. Kasi alam mo naman sa sarili mo kung ano yung mabuti at masama. So yun, alam mo na ang mabuti at masama, sumunod ka sa utos ng Diyos, sumunod ka sa anumang proseso ng bagay dito sa mundo. Yun, yun yung explanation ko bakit, paano mo makakalaban ang iyong sarili. Tapos explain ko naman paano mo counter yung mga demons na kalaban, the battle against demons. So ganun din, sumunod ka rin sa utos ng Diyos at ano, bale lalayuan ka nila. Bale yung mga demonyo kasi ganito, yung mga demonyo nagbebentayan yan na inaalok sa'yo na ano ng mga kasamaan na ginagawa mo kaya ko ay sabi ni Brad Elio, in example ni Brad Elio yung nag-aalok ng rep. Bale ano, bale discounted 'to, ano merong ano 'to, ganyan, ganyan, et cetera. Parang hihikayat ka na bilhin yung rep, yung mga bagay na masama ng demonyo. 'Pag ninanamnam mo yun na, "Ay sige ano, bale ano, pang-ice candy," mga ganyan para bale hindi ka titigilan nun. Pero kapag titigilan ka lang nun kapag ano, ayaw mo magpaalok, okey? Kasi, ayoko din, ayoko ng ganyan." Ano, bale ano, mahirap lang kami, wala kaming pambili ng rep. Bale para ano, kahit na kulitin ka ng kulitin, maghahanap na yan ng iba na ibang customer na bumili pa ng ano, kasi it's no use na ayaw mo naman talaga bumili ng product na yun kaya titigilan ka na niya. Ganon din yung demonyo na aalukin ka ng aalukin ng masama, 'di ba? Ayan, ayan, ano, manood ka ng Corn. Bro April 'yan, masarap 'yan sa laman, bale ano, kailangan mo 'yan, sabi ng demonyo na nasa isip ko. Tas sabi ko, Hindi, hindi, bawal 'yan, hindi puwede 'yan, bale utos ng Diyos, huwag kang mangangano niyan, makikiapid." Hanggang sa palaging gano'n yung ginagawa ko, everyday ng consistency, araw-araw loobin ka, sana nga makalaban ko, eh. Sana nga manalo ako sa mga demonyo ko, eh, na para hindi sila manalo ay tanggi lang ako ng tanggi. Lagi kong iisipin yung kalooban ng Diyos mabuti na huwag kang manonood ng corn. Tapos iisipin ko na lang na may mga masama na negative effects kapag nanood ka ng corn. Magiging brain rot ka, magiging masamang tao ka, at hindi ka kontento sa asawa mo. Yun yung masamang espiritu doon. At saka papasukan ng mga masamang espiritu kapag nanonood ka ng corn, okey? Yun yung ano, yung ano ko, yung kailangan kong kalabanin yung mga demonyo, okey? Kapag may pananagutan ka, kapag alam mo na yung kautusan ng Diyos na bawal manood ng bold, okey? Kaya mas mabuti na maging aware ka sa kasamaan ng demonyo para maligtas ka, okey? Bale, ah, ano ngang tawag dun? Curiosity kills the cat, tama ba yun? Kapag alam ng ano, alam mo na yung information sa mga bagay ng masama at mabuti, meron ka ng guide kung ano bang anong masama at mabuti para magawa mo yung mabuti na laging hinihingi ng Diyos sa atin, okey? So, explain ko naman sa inyo na kung paano natin ma-counter yung mundo, na kalaban natin ang mundo. Bale, ganito yung para ma-counter natin 'to, yung kalaban natin na mundo ay huwag kang huwag kang makikisama sa mundo, okey? Huwag kang makikisunod sa uso. Bale uso ngayon na casual hookups, yung mga ano, mag-jowa. Bale magse-sex sila mag-jowa pa lang, mali yun, alright? Galing sa sanlibutan yun, bale gagayahin mo pa ba kapag may jowa ka, mali yun. Dapat
dapat makasal muna kayo bago kayo mag-casual sex o mag-sex, okey? Kasi mali yun, ginagawa ng kabataan yun. Napakaraming kabataan na gano'n ang ginagawa. Galing sa sanlibutan yun, mag-jowa pa lang nagse-sex na, mali yun mga kapatid. At huwag tayong makikibagay sa sanlibutan, tsaka mag-jowa-jowa tapos paiba-iba ng jowa galing sa sanlibutan yun, huwag yung gagayahin. Kaya para maano mo yung sanlibutan, ma-counter mo, ay huwag kang makikitulad sa sanlibutan. Yun yung counter doon na paiba-iba ng jowa, casual hookups, tapos 'pag ano, kapag naghiwalay iba na naman jowa, ano ba 'yan? Sa mga espiritu na yun, kalibugan na yun, 'di ba? Tapos mga masasamang relihiyon na utos pumatay ng kapwa. Alam mo naman yun, alam ko na yun, yung alam niyo na yun, yung mga relihiyon na utos sa kanila pumatay ng kapwa. Kaya sa huli sa huling panahon, uusigin tayo ng mga ng mga relihiyon na yan. Kaya ba't gano'n, ang daming ba't gano'n, ang daming ayaw kumontra sa sa mga Buddhism na galing sa Japan. Ayaw nila yun, ayaw nilang pakialaman yun. Samantalang yung mga Kristiyano naniniwala kay Kristo, yun pa yung galit na galit yung mga tao. Kasi alam ng demonyo, alam ng mundo na si Kristo yung tunay na Diyos. Kaya yun, si Kristo yung anak ng Diyos. Kaya maraming hindi naniniwala kay Kristo kasi yun yung katotohanan talaga. Kaya makakalaban mo yung buong mundo. At ang counter pa dito ay magalit man sa'yo yung buong mundo, kasama na dun yung mga magulang mo, ang mga maaaring mga kapatid na hindi tunay, na o kaya mga pag-uusigin ka. Bale, magalit man sa'yo yung mundo basta't alam ng Diyos yung puso mo, yun yung counter doon. May mga demonyo man, kalaban mo man yung sarili mo, ang Diyos ang nakakaalam ng puso mo kung nagrerebelde ka ba o hindi. Alam naman ng Diyos na sa puso mo kung yung mga pagkakamali mo, mga pagkakasala mo, nalalaman ng Diyos yun na may mga pagkukulang ka dahil sa kahinaan ng iyong laman. Kaya magpahatol tayo sa Diyos, yun. How to win every battle ay magtiwala sa Diyos. Isipin mo ang Diyos ay pag-ibig, alright? Yun yung para manalo ka sa battle, okey? At iniisip ko na lang na kapag may pagkukulang ako sa sarili ko, kung kalaban ko ang sarili ko, hindi ako nagdududa kasi alam naman ng Diyos lahat, na kung hindi ko naman sinasadya na gano'n yung ginawa ko. Hindi ko lang naman alam talaga. Dahil sa mga kamangmangan ko, nakapos ang isip ko, dahil sa kahinaan ng laman ko, nalalaman naman ng Diyos na, 'wag lang natin sasadyain na makagawa ng masama, okey? At alam naman ng Diyos na may mga demonyo dito, 'di ba, na nanggugulo. Kaya alam na bale makapangyarihan ng Diyos na talunin yung mga demonyo na yan kasi kayang kapag taong sa Diyos ka, hindi ka magagalaw ng mga demonyo. Yun, kaya mananalo ka against demons. At dito sa mundo, kung kalaban ka man ng buong mundo, bale makapangyarihan pa rin ng Diyos na kalabanin sila kasi, sa panahon ng 1,000 years si Kristo na yung yung maghahari, 'di ba? Wag mo nang problemahin 'yan, yung mga bagay dito sa mundo na may teenage pregnancy, may mga drug addicts, tapos anumang sari-saring problema dito sa sanlibutan. Hindi mo kayang ma-solve 'yan sa sarili mo, okey? Kahit nga presidente hindi kayang ma-solve yung mga problema sa sanlibutan, Kaya bilang, tsaka mahirap pag-isahin yung sanlibutan, yung mundo kasi iba-iba ng paniniwala, iba-iba ng relihiyon.
at iba-ibang Diyos na sinasamba ng tao. Kaya tanging Diyos lang ang makakatalo lahat ng mga problema dito sa mundo, alright? How to win in every battle is trust in God at ang Diyos ay pag-ibig. Ah, Mapapanalo natin yung ang laban natin dito sa mundo. Laban lang mga kapatid, 'wag tayong susuko. So looks max to your potential, alright? Anong kinalaman pala nito sa looks maxing, okey? Alright, kailangan mo kasi maging pogi para hindi ka anuhin ng kalaban, okey? Para kailangan mo maging pogi para instrumento rin na ano natin dati niyan, para bale hobbies ko lang magpa-pogi, 'di ba? Kaya nasama ko yung looks maxing sa video na ito. Kasi may mga kalaban tayo kaya kailangan anuhin natin yung halo effect, i-maintain natin. Mabuti ka na sa loob, mabuti ka pa sa labas, okey? Yun yung ganun ganun gusto ko, ganun ako na pogi ka na, mabait pa, nasa iyo na ang lahat, alright. I want to be perfect, kaso wala naman taong perfect, alright. Gusto kong mahalin ako ng mga tao kasi diwa ni Kristo yun, eh. Gusto ni Kristo lahat ng tao ibigin siya kaso dininay siya ng mga tao, pinapako pa nga sa krus, eh. Ako pa kaya, 'di ba, tao lang ako, eh, kahit na gawin ko pa yung ano pang nakakalugod sa tao, magpapogi ka para lang magustuhan ng tao, mag-looks maxing o kaya magsumikap man ako sa YouTube, mag-upload man ako ng mag-upload, dumami man yung pera ko dito sa YouTube. Kung marami naman akong basher at maraming ayaw sa akin, naiinggit kasi pogi ako. Kung gano'n, kasi di ko naman sinasabing pogi ako, 'di ba? Hayaan mo na lang yung iba magsabi na pogi ako, gano'n. Sa patingin ko sa sarili ko wala akong kabuluhan, pangit ako, gano'n yung tingin ko sa sarili ko, hindi niyo ba alam? Kung sobrang baba ng tingin ko sa sarili ko, okey lang yung crush ko mapunta sa iba. There's always meron pa namang ibang babae diyan at saka hangga't bata yung itsura ko, puwede naman akong mag-asawa ng mas bata sa akin kasi naniniwala ako sa slow aging, naniniwala ako hahaba ang buhay ng tao kasi utos sa kasi propesiya sa Biblia yun na hahaba ang buhay ng tao. Ang dami ko pang sasabihin sa inyo mga brothers and sisters. Gusto ko lang gusto ko lang ma-enjoy yung ano mang dito sa YouTube. Kasi pangarap ko talaga maging YouTuber. Ayokong maging ayokong maging call center o kaya anumang trabaho na na blue collar jobs o kaya white collar jobs, ayoko yun. Gusto ko talaga maging YouTuber, yun yung pangarap ko mga brothers and sisters. Loobin sana, ma-enjoy niyo yung content na ito at sana siguro magpapatawa na lang ako para kasi masyado ko boring, eh, 'di ba? Masyado ko boring sa video ko, eh. Kaya thank you for watching. So, more videos to come, one at a time with God willing. It's not over until you win your crush. And see you in the next video. So, looks max to your potential. Alright?